Paano magkabit ng voice coil? Una, sinusukat ko muna ang voice coil sa mga parts na kailangan katulad ng spider at ang speaker cone. Mahalaga munang malaman kung pasok ba itong voice coil sa spider. Ganon din po itong speaker cone. Sukatin nyo muna yan at kung mapapansin nyo na masyadong maliit ang butas, huwag po kayo mag-alala na baka mali ang inyong nabili para sa inyong gagawing speaker. Ganito po ang remedyo dyan. Markahan muna ng lapis ang inyong speaker cone. Sundan nyo lamang po ang ginagawa ko sa video. Siguraduhin lamang na nasa tamang sentro bago markahan at pagkatapos ay maingat na gupitin at sundan ang iyong minarkahan. Ngayon, dito naman tayo sa spider. Nasa inyo na po yan kung gusto nyong markahan pa ng lapis, yung spider na yan. Pero ako ay tatansyahin ko na lamang. Konting tabas lang naman ang kailangan ko dyan para hindi masyadong masikip kapag isinukso ko na itong voice coil. Dapat po ganyan, hindi masyadong masikip at hindi rin masyadong maluwag. Yung sakto lang ang pagkakagupit. Ngayon ay dito naman tayo sa paglalagay ng spacer. Gumupit lamang po ako ng mga 4 na piraso at pwede na natin gawing spacer yan. Yan din yung ginagamit ko sa pagbuo ng voice coil. At kapag na-set up nyo na ng pantay-pantay, ay dandahan yung isuksok ang inyong ginawang voice coil. Yung tamang sikip lang dapat ha. At huwag nyo rin pong kakalimutan na itapat yung dalawang dulo ng magnetic wire dyan sa dalawang terminal ng inyong speaker frame. Sa mga nagtatanong kung nakasagad ba raw ang voice coil, hindi po yan kailangang isagad. Head po yung picture para mas malinaw, mas madali nyong maintindihan. Diyan po sa bandang ibabaw ng ating magnet, diyan nyo po itatapat yung bandang gitna ng ating voice coil winding. Dito naman tayo sa pagpapakapit ng spider at ng speaker cone papunta sa ating ginawang voice coil. Bago nyo idikit ang lahat ng yan, ay siguraduhin muna na nakasentro at nasa tamang alignment ang inyong voice coil. Nang sa gayon ay maiwasan natin ang pagsayad o pagdikit ng ating voice coil sa magnet. Lagyan ng rugby o contact cement ang gilid ng spider at ng speaker frame. Pwede nyo gayahin yung lalagyan ko ng rugby, saka nyo i-apply sa ginagawa nyong speaker. Pinaglagyan lang po yan ng mechanical oil. Pero dun sa mga nauna kong video, ay daliri nga lang yung gamit ko sa pagpahid ng rugby. Lagyan nyo ng nasa tamang dami ng rugby at saka nyo pagdikitin katulad ng ginagawa ko sa video. Idikit yung maigi para kapag pinapatugtog nyo na yan ay hindi yan basta-basta bibitaw sa pagkakadikit. Ngayon naman ay magtitimpla ako ng epoxy 5. Familiar na kayo dito ha. Lagi nyo na itong nakikita sa mga vlog ko pag gumagawa ako ng speaker. At dyan nyo i-apply yung inyong tinimplang epoxy sa bawat pagitan ng voice coil at ng spider. Kailangan malagyan lahat at dapat ay walang makikitang butas. Solid dapat ang pagkakalagay ng epoxy. At syempre, iwasan din natin na masagi ang voice coil para hindi mawala sa posisyon. Okay, dumako naman tayo sa pagdikit ng speaker cone. Halos pareho lang naman kung paano kinabit yung spider. Syempre, wala nang iba, rugby pa rin ang ating gagamitin. At lagyan ang paligid ng speaker frame. At pagkatapos, lagyan din ang speaker cone. Sa paglalagay ng rugby sa inyong gilid ng speaker cone, ay ikalat yung maigi dyan sa pinakagilid. Dahil itong ating speaker cone ay ito yung may pinakamalakas na pwersa. Kapag tumunog ito at kung ilalakas natin ang volume ng ating amplifier ay magkakaroon din ito ng malakas na vibration. Kaya siguraduhin lamang na maganda yung pagkakadikit niyan sa mismong frame. At pagkatapos ay patuyuin. Mga 20 minuto para mas maganda yung pagkakakapit ng rugby. Ipapaalala ko rin na kapag isasalpak nyo na itong speaker cone, dapat ay sabay-sabay na lalapat sa paligid ng speaker frame. Kapag ito ay hindi nyo naisalpak ng nakasentro, maaaring mawala sa tamang posisyon ang inyong ina-align na voice coil at hindi na magiging maganda
ang tunog at maaaring pumaling o tumabingi yung ating voice coil dahil lamang sa maling pagsalpak ng ating ikinakabit na speaker cone. Sa parts na ito ay medyo komplikado ang pagkakabit ng speaker cone, lalo na kung masyadong malaki yung inyong speaker na nire-repair, katulad ng D12, D15, pero lahat ng yan ay may mga paraan naman. Kaya kung magsusubukan yung mag-DIY ng inyong speaker, mag-umpisa muna kayo sa mga maliliit lang muna na speaker. Okay, babalik naman tayo sa spacer ng voice coil. Ibig sabihin, bago nyo yung tanggalin yung spacer, kailangan ay tuyong-tuyo na lahat ng mga ginamit na pandikit. Ngayon, kung sa tingin nyo ay tuyo na, at natanggal nyo na yung pinaka-spacer, pwede nyo na yung diinan ng bahagya. Wala akong nararamdaman na sumasayad ang aking kinabit na voice coil. At merong mali at hindi magandang tunog, ay hindi nyo na yan pwedeng basta baklasin dahil pwede po yung mapunit na. Paano magkabit ng tensile wire? Isa rin ito sa mahirap ikabit kapag medyo mabigat ang iyong kamay sa paghawak at pagpulupot dyan sa magnetic wire. Yung dalawang dulo ng magnetic wire ay kailangang maihinang sa dulo rin ng tensile wire. Gayahin nyo na lang kung paano ko pinupulupot sa tensile wire. Ingat lang, huwag mapuputol ang magnetic wire. Isa lang po ang maputol dyan, wala na, back to zero. Uulitin nyo yan mula umpisa. Binabalatan po yung dalawang dulo ng voice coil. Pero yung tensile wire, hindi na po kailangan balatan. Panoorin nyo na lang po yung previous video ko kung paano ako gumagawa ng voice coil. Tansyahin nyo na lamang kung anong haba ang inyong kailangan bago nyo putulin yung inyong tensile wire. Diyan po sa speaker terminal, ay meron din kayo makikitang butas para doon nyo ihinang yung inyong pinakadulo ng tensile wire. Kung makikita nyo, meron akong binutas na dalawang butas dyan sa speaker cone. Binutasan ko po yan para dyan ko itatagos yung tensile wire mula doon sa pagkakapulupot ng ating voice coil papunta naman doon sa speaker terminal. Kumanap na lang kayo ng pwede nyong pambutas dyan sa inyong speaker cone. Yung butas na yan ay itapat nyo rin sa dalawang terminal ng inyong speaker. Pagkatapos, pwede nyo nang ihinang. At pagkatapos, magtimpla ulit ng epoxy 5 at lagyan ang bawat tugtungan. Iwasan nyo na mapatakan ng epoxy ang loob ng voice coil. At ang pinakahuli ay ang pagkakabit ng dust cap. Minamarkahan ko muna ng lapis yung pagdidikitan ko ng dust cap para pag nag-apply ako ng rugby ay hindi siya naglalawa sa rugby. Para yung ating dust cap na ikakabit ay maayos naman tingnan. At yan na rin yung magsisilbi nating pattern kapag ilalapat na natin yung ating mismong pinaka-dust cap para hindi naman natin sabihin na ay, tabingi yung kabit ko ng dust cap. O, di ba? Sentrong-sentro sa gitna ang dust cap. At pagkatapos, diinan gamit ang inyong kuko ang paligid ng dust cap para kapit na kapit at hindi ito makawala. At ito na rin yung pinaka last part ng ating ginawang speaker. Marami pong salamat sa inyong panonood.